Tapos ano? Iyak-iyak ka ngayon, ha? Eh, ikaw na nga itong matigas ang ulo. Bumalik ka na nga lang doon sa kwarto mo. Dahil kung ayaw mong magpatulog, well, ako pagod na. Huwag mo nga istorbo yung pagpapahinga ko. Alis! Buwis talaga tong bata na to sa buhay ko, eh. Wala nang ang bukang bibig ko, hindi Camila. Tapos istorbo pa. Kung hindi lang talaga to anak na bunak ko, nakatikim na yan sa akin. Buwisit. Daddy? Ha? Gabi na, anak. Matulog ka na, ha? Pero, may ikukwento po sana ko sa'yo. Anak, please, ha? Marami akong iniisip. Sige na. Pero, tungkol po ito kay Tita Ivy. Anak, please. Bukas mo na ako kulitin tungkol dyan, ha? Masakit ang ulo ko. Gusto ko magpahinga. Bakit kasi meron pang sumpa? Ay, naku. Gulong-gulo tuloy ako sa mga naramdaman ko. Ay, buhay. Ikaw talaga. Eh, yun ang sabi ko sa'yo. Tama ako, di ba? Oo na nga! What's the matter, mother dear? Why so serious over here? Ay, nako naman, Marco. Ano ka ba naman? Ibig sabihin lang naman, pag namumblema si Mama, di ba? Ibig sabihin si Bong ang pinoproblema niya. Bakit na naman ba, Mama? Pumalpak mo na naman ba yan si Ivy? Well, alam mo, nagsuri na nga siya sa akin kanina sa pagiging lax niya kay Bong. Pero alam mo, Daphne, tama ka eh. Mukhang hindi na ata nagwo-work yung pagsiseduce niya kay Bong. Alam nyo, dapat laging pinapractice ni Ivy ang pang-aakit. Bakit di kaya itry niya sa akin? Di ba? Oo nga naman. Bakit nga naman hindi ko itry sa'yo yung mga sampal ko? Nagsasuggest lang naman ako kasi nga ayaw niyong pumalpak si Ivy, di ba? Di ba? Di ba? Nako, hindi talaga pwede. At hindi talaga ako papayag. Isipin mo, ngayon na wala na si Bong sa pamamahay na to, nasa atin na nga ang kumpanya at ang bahay na ito. Aba, hindi na ako papayag na bumalik pa dito si Bong. Kaya kailangan ipagtagumpay ni Ivy ang trabaho niya. Camila. Uy, Bong! Pwede ba tayo mag-usap? Bakit? Si Daisy ba? Anong problema? Hindi, no. Daisy's fine. Actually, tungkol sa'yo eh. Akala ko naman may problema na si Daisy. Teka, tungkol kanina yung pag-uusapan natin? Tungkol sa'yo. Bakit? Camila, pwede ka bang maimbitahan lumabas? Ha? Oh my! Bakit mo niyayin naman pa si Camila? Don't tell me, may gusto ka sa bestie ko, ha? Ay, hindi ako. Actually, si CJ ang gustong mag-imbita na lumabas kayo. Ano, pwede ka mamayang gabi? Hindi. Ako, pwede. Eh, bukas ng gabi. Hindi rin. Ako, pwede ulit. Eh, kailan ka pwede? Bong, hindi ako pwede makipag-date dahil ayoko. Tapos, ngayon, kung yun lang ang pinunta mo dito, nagsasayang ka lang ng oras, makakauwi ka na. Bye! Bye, Bong! Bye! Ang galing! Kailangan ko lang naman pala tumalon-talon eh. Galing, no? Daisy, okay ka lang ba? Gusto mo lumabas tayo para makapaglaro ka din? Ayokong lumabas, Winnie. Baka nandun si Tita Ivy. Takot ako sa kanya. Ha? Bakit naman? Sinigaw na pinagalitan niya kasi ako kagabi. Naku, bad talaga yung si Tita Ivy mo. Bad siya! Kasalanan ko naman kung bakit siya nagalit sa akin eh. Kinalit ko kasi siya maglaro. Kahit sinabi niyang ayaw. Daisy, pwede ka naman niyang pagsabihan na hindi siya sumisigaw, no? Ay nako, mas lumalakas talaga yung kutob ko na si Tita Camila ang perfect na mommy para sa'yo at hindi ang Tita Ivy mo. Alam mo ba, kapag naglalaro kayo ni Tita Camila mo, kahit nasa bulsa mo lang ako,
Ramdam na ramdam ko na masaya ka. Kaya masaya na rin ako. Mas mabait nga siya eh. At mas pasensyosa. Gusto niya akong kasama. Si Tita Ivy, parang hindi eh. Kaya nga, siya dapat ang maging mommy mo. Kaya gagawin natin ang lahat ng paraan para mas maging close sila ni Daddy Bong. Halika na nga, pupunta na lang tayo kay Tita Camila mo para masaya ka. Pakiayos naman niya. Alam mo, ang tagal-tagal na niyan dyan. Tutubuan na ulit ng ugat yan. Bakit mo naman tinurn down yun, bestie? Minsan ka na nga lang yayain lumabas for a very long time eh. Ay, alam mo, kahit naman ngayon lang ako mayayaya for a very long time, ayoko pa rin makipag-date kung kani-kanino lang. Okay? Ay, hindi naman kung sino-sino lang yung si CJ eh. Si CJ ang sikat na basketball player, commercial model, at papa ng bayan. Diyos ka pa ba, te? Basta, ayoko. Tapos, okay? Ayaw masaktan, tumahimik ka na. Ay, Daisy! Hello! Nagpahatid sa akin tong bata eh. Gusto raw niya ulit maglaro sa flower farm mo. Okay lang po ba, Tita Camila? Siyempre naman, basta ikaw. Mauna ka na ha. Meron na kaming tinatapos na gawin ni Tita Jing mo. Yay! Thank you po! Okay. Sige. Bestie, ba't mo na naman tinanggihan yung offer ni Sir Bong sa'yo? Eh baka mamaya dahil sa ginawa mo, hindi ka na naman niya payagan na makipagkita kay Daisy, no? Ano ang kinalaman ni Daisy sa lahat ng to? Sige nga. Eh kasi, tinanggihan mo na naman si Sir Bong. Eh baka na naman isipin na naman niya, wala ka na namang tiwala sa kanya. Eh di, war lalo na naman kayong dalawa. CJ, pasensya ka na. Hindi ko napapayag si Camila na makipag-date sa'yo. Alam mo, tinry ko talaga eh, pero talagang wala eh. Talagang hindi niya type eh, makipag-date. Buti naman. Ano pong buti naman? Ay, buti naman na na maaga pa lang alam na natin yung totoo niyang intensyon sa'yo, di ba? Kaysa naman yung umasa-asa ka pa, eh wala rin naman. Eh, ikaw rin ang mafe-feel bad, di ba? Ba talaga siya? Wala siyang pakialam sa pagkasikat ko. Hindi siya katulad ng mga ibang babae na nagkakandara pa pag nandyan na ako. At higit sa lahat, hindi niya ako gusto. Alam mo, CJ, huwag ka na ma-feel bad. Malay mo, ito na ang senyales para malaman mo kung talagang... malaman mo kung sino talagang mamahalin mo, di ba? At ngayon na wala na siya sa equation, huwag ka na tumitingin sa iba pa. Alam mo, ay! Ano ba? Pati na ako nahulog. Alam mo, buksan mo na ang mga mata mo. Tumingin ka lang sa kaliwa. O di kaya sa kanan. Kaya sa kaliwa mo na lang. Malay mo, andyan lang sa tabi mo yung mahal mo. Diba? Diba? Andyan na nga. Ha? Hi, CJ. Bong. Gusto ko lang sabihin na pumapayag na ako dun sa date na sinasabi mo.